ng um, ating live, no? Share natin. Kayo din po, baka pwedeng i-share nyo rin muna, no, yung ating live sa inyong mga newsfeed, sa inyong grupo, or sa inyong kaibigan, no? Share lang natin. Let po share lang tayo. Yan. Para, okay. Share lang natin. Yan. Yan, share po tayo. Hello po, ma'am. Admin, kamusta po kayo? John O. D. Sol po, watching from Los Angeles, California. Marami pong salamat sa panonood, no? Thank you po. Yan. O. D. Sol, Sabado. Yan, salamat po. Yan. Okay. Yan. Okay, so pwede na siguro yan, no? Yung ating share. Yan. Yan. So guys, nakapag-share na tayo, no? At yan nga po yung topic po natin ngayon sa araw na to. Elvira G. MLSO Admin Rich. Hello po, Elvira G. Marami pong salamat sa pag-drop by. No? So, okay po ba yung ating audio? Okay po ba ang audio natin? Tingnan po natin kung okay ang ating audio. Pakinggan ko lang kung okay ba ang ating audio. Baka mamaya nagsasalita ako tapos wala na naman pala akong audio. Katulad ng mga nakakaraan. Yan. Sabihin natin na audio. Katulad ng mga nakakaraan. Okay. Okay naman pala ang ating audio. So, yan po. Okay na. Yan. Okay na po, no? So, ngayon mga kaibigan, bago po tayo pumunta sa ating pinaka-main topic, no? Flex lang po natin ito kasi kahapon po, guys, ay nagpunta po ako sa Caloocan, no? Caloocan City, na minsan sa aking buhay ay napatira po kami, no? Nung dalaga pa ako, napatira kami dyan sa Caloocan. May bahay po kami dati dyan sa Caloocan, pero later on, nag-transfer ako sa ibang lugar nung nag-asawa na. At later on naman, yung mother ko, tsaka yung kapatid ko, no? Binanta na rin nila yung bahay, no, sa Caloocan. So, nag-move na sila sa ibang lugar. So, napapunta po ako kahapon, no, sa Caloocan City. At nakita ko nga po na malaki na yung pinagbago ng Caloocan City. At maliwanag na siya, no? Yung dati na parang ang dami-daming basura, tapos yung mga daanan ay maraming basura. Ngayon, nakita ko, so far, sa nakita ko mga kaibigan ay maliwanag na, maaliwalas, at saka malinis yung mga kalsada, no? So, yung aking mga nakita, yung aking mga dadaanan doon ay malinis po. At saka, nakikita ko yung visible din yung mga pulis, no? Mga pulis sa daanan, visible. At saka, nakita ko may mga naglilinis talaga, no? At isa pa, napansin ko na hindi na siya ganoon na notorious. Kasi, during the time, mga kaibigan, na napatira kami doon ay medyo notorious po yung Caloocan City, no? Pag sinabing Caloocan, parang dyan palaging merong mga riot, merong mga madalas dyan yung mga snatcher, yung mga kriminalidad, no? Pero nung napunta ako kahapon, sabi ko, parang malaki din yung pinagbago, no, ng Caloocan City. So, flex lang po natin itong mga kaibigan, no? Ito po yung mayor ng Caloocan. Nakipagpulong siya, mga kaibigan, no? It's one day. Nung nakaraang araw, mga kaibigan, no, nakipagpulong siya sa mga punong barangay mula sa iba't ibang bahagi ng Caloocan City upang alamin yung kanilang mga suliranin at pangailangan sa komunidad. So, importante ito mga kaibigan, no? Kung ikaw ay mayor ng isang lugar, importante na pulungin mo, no? The smallest
form of government, 'di ba? Yung barangay, yan yun. So, dapat mong kumbaga tingnan kung ano yung mga problema ng bawat barangay kasi diyan po nag-uumpisa talaga kapag merong mga nangyayaring mga kriminalidad, diyan po kapag yung mga barangay natin ay hindi maayos, no? Hindi maayos yung governance ng isang barangay chairman na napapabayaan yung mga tao, no, sa komunidad at kahit na nakikita na merong mga tambay-tambay, may mga madidilim na area kung saan doon nag-i-start, no, yung mga pagnanakaw, mga pag-i-snatch. At kapag napapabayaan may mga tao, no, sa komunidad na mga walang trabaho. So, dapat talaga na ang isang mayor ay tingnan niya yung mga kung ano ba ang mga pangangailangan ng bawat barangay at ang kanilang nasasakupan, no? So, sabi ko nga sa inyo kanina mga kaibigan, no, nung napunta ako kahapon sa Quezon, sa Caloocan City ay nakita ko na malaki na ang pinagbago. So marahil ito ang ginagawa ng mayor ngayon ng Caloocan City na si Along Malapitan, no? Marahil ay kanya pong binabago yung sistema at kanya talagang tinitingnan yung mga problema ng bawat barangay, no? So, kasunod nito, kinausap natin ang kinatawan ng United Nations Development Program, UNDP at Caloocan City Environmental Management Department upang talakayin naman ang planong pagdaragdag ng green spaces sa ating lungsod. Maraming salamat po sa mga kinatawan ng Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Grace sa handog niyong imahe ng inang Birhen Maria, no? So ako naman hindi naman ako Catholic, no? So pero syempre ito yung kanilang religion at kailangan igalang ng bawat tao, no? So Catholic ka man or born again, Muslim or whatsoever, ang mahalaga ay respeto sa bawat tao, no? So ayun nga po mga kaibigan, nakita natin na maaliwalas po yung Caloocan kahapon. At eto guys, no, yung isa pang programa na ginawa ni Mayor Along Malapitan, itong pagpapabahagi or pagbabahagi ng libro, no? Libreng libro para sa mga batang Kankalo, Barangay 186 Street, Joseph Avenue, Barracks North, Caloocan. So, importante po ito mga kaibigan, ang mga libreng libro para po tulong sa ating mga mag-aaral, para po mas mahasa sila sa pagbabasa. So, layo ng aktibidad na ito na mas palawakin pa ang kaalaman at interes ng mga kabataan sa pagbabasa at pag-unawa, no? Yan po mga kaibigan. At ito, mga kaibigan, no, ginawa din yung pinangunahan ng may bahay ni Mayor Along Malapitan na si Aubrey Malapitan ang pamahagi ng mga libreng libro, yan, storytelling activity para sa mga batang Kankalo sa Barangay 186, no? So yan nga mga kaibigan, sabi ko nga po sa inyo, ang isang mayor ay dapat talaga na yung on the go, no? Hindi yung nasa kanyang opisina lang at nag-aantay lang kung ano ang sasabihin ng mga tao, mga tauhan niya at mag-update. Katulad po ng ating Pangulo, no, BBM, hindi po niya ugali na maupo sa Malacanang at mag-antay sa kanyang opisina. Ang ginagawa po ng ating Pangulo ay talagang bumababa siya on the ground at siya mismo ang nag-iimbestiga kung talagang totoo na itong mga proyekto, mga programa na sinasabing completed ay talagang natapos na or hindi, no? So, kudos po sa kay Mayor Along Malapitan at nakikita ko na nag-e-effort siya, no, sa kanyang trabaho as mayor ng Caloocan City. Yan. So, ngayon naman po mga kaibigan, punta na po tayo sa ating topic. Yan nga po, guys, no? Kita natin yung nagkaroon po ng hearing, no, sa Blue Ribbon Committee dito po sa Senado. At nag-name drop po, di ba? Nag-name drop at sinama po dyan yung pangalan ni Speaker Martin Romualdez. Pero, ito mga kaibigan, name drop lang. Pero wala pong pinakitang ebidensya. No? Samantalang, dito naman po sa House of the Representative, nag-name drop at may pinakitang ebidensya. May pinakitang pictures, pinakita din yung mga pictures doon na magkasama, no, si Senator Jinggoy tsaka
yung city engineer at saka pinakita din yung mga pera, no, na limpak-limpak na mga pera na dadalhin or i-deliver di umano sa kanilang pagbibigyan, no? At saka may pinakita pang mga text message ng staff di umano ni Senator Jinggoy Estrada. So, ito yung masasabi ko mga kaibigan ng malaking pagkakaiba kasi dito po sa Blue Ribbon Committee ni Marcoleta ay nag-name drop sila pero ni isang ebidensya ay walang pinakita. Samantalang dito naman po sa House of the Representative, nag-name drop at may pinakitang ebidensya. Diba? So, mga kaibigan, malaki pong pagkakaiba nun, di ba? At ang sabi nga po ng Pangulo natin, kasi meron pong nagtatanong na ano daw ba ang masasabi ng ating Pangulo na nasama daw yung pangalan or na name drop yung pangalan ni Speaker Martin Romualdez. Pero ang sinabi nga po ng ating Pangulo, mga kaibigan, ito ay kumbaga normal na, no? Na ang mga matataas na tao, mga politician ay palaging naniname drop, no? Palaging ginagamit ang pangalan. At ang sabi ng Pangulo natin, mas maigi kung talagang merong ebidensya, 'di ba? Kasi okay lang naman mag-name drop eh. Okay lang mag-name drop basta meron ka talagang ebidensya. Hindi yung puro name dropping pagkatapos wala naman, 'di ba? So, saan ba 'yon? Yung sinabi ng Pangulong BBM, no? Okay. Tungkol doon sa ano, okay. Okay, so ito yun, no? Okay. So sabi niya dito, We'll see kung name dropping lang or if there is something more substantial to it. Kung name dropping lang, you know, name dropping is not a crime. But what is a crime is that you use the name of somebody else para magnakaw. Kung totoo, edi totoo. Kung sabi-sabi lang, haka-haka lang, we will also show that haka-haka lang, no? Sabi niya. So, President Ferdinand Marcos Jr. commented on Contractor Discaya's claim that the name of House Speaker Martin Romualdez being used to obtain commission from infrastructure projects, stressing that while name dropping is not a crime, using another person's name to steal constitutes one. No? So sabi nga po ni PBBM dyan na kalakaran po yan na kailangan itong ano na to, itong lisensya ko dapat aprobahan nyo na kasi ganto. Pinsan ko si SMR. So mag-name drop para kumbaga may dating, no? May dating. At pag narinig yung pangalan, ay, pinsan niya si SMR. O sige, ko na to, aprobahan ko na to kasi baka mamaya, So, very usual daw po ang name dropping. Yan sabi ng Pangulo natin. At nangyayari daw po talaga yan, yung name dropping, no, sa gobyerno, lalong-lalo na. At ang ginagamit yung mga malalaking tao. So, ito nga po yung hamon doon sa mga nag-name drop na patunayan nila, no? Yung kanilang sinasabi. So, pagdating naman po sa hearing sa Kongreso, ay iba naman po ang tono ni Discaya. Si Curly Discaya, iba naman po ang kanyang tono pagdating po sa Kongreso. Kasi medyo kumakambyo naman siya, no? At nung tinatanong siya tungkol doon sa pag-name drop, no, kay Speaker Martin Romualdez kung anong alam niya, mga kaibigan, inamin niya na sinabi lang sa kanya na narinig lang niya na yun nga, sinasabi yung pangalan ni Speaker Martin Romualdez pero wala siyang personal knowledge kung ito ba talaga ay totoo, no? So, ibig sabihin mga kaibigan,
Kung sakali man mga kaibigan, baka may mga tao na talagang ginagamit yung pangalan ni Speaker Martin Romualdez para mas mapabilis yung kanilang mga transaksyon. Or maaari din naman na purposely ginagamit yung pangalan ni Speaker Martin Romualdez para siraan ang imahe ng speaker, no? So, it's either mga kaibigan, ginagamit ang pangalan ni speaker para mapabilis yung kanyang transaction or ginagamit yung pangalan ni speaker para sirain ang speaker, no? So, yan po mga kaibigan. Or kung sakali na totoo na talagang coming talaga from Speaker Martin Romualdez at pinapasabi, mga kaibigan, ang maganda dyan, maglatag ng ebidensya. Yun talaga yun, maglatag ng ebidensya. Kasi sa totoo lang mga kaibigan sa totoo lang, si Speaker Martin Romualdez, hindi na niya kailangan ng mga cut sa kung ano-anong mga proyekto. Bakit? Kasi napakayaman na po ng mga Romualdez, no? At ang katotohanan niyan mga kaibigan, no? Yung tatay ni Speaker Martin Romualdez, no? Si Benjamin Romualdez, yung tatay niya mga kaibigan na patay na, yung kayamanan po ng kanyang tatay ay pinapasauli. Pinapasauli na sa PCGG. Nagkaroon ng desisyon ang Sandigang Bayan na ipasauli sa PCGG ang kayamanan ng mga Romualdez, no, ni Benjamin Romualdez, kasi walang napatunayan na ito ay ninakaw. No? So, sabi ko nga po sa inyo mga kaibigan, no, sa aking mga vlogs, ay na-vlogs ko po mga kaibigan, kung saan galing ang pamilyang Romualdez. From Spanish era mga kaibigan, sila yung mga nasa uri ng mga prinsipalya, sila yung mga nasa uri ng mga gobernadorcillo, yung mga nasa uri ng mga tao na mga elitista na inilalagay sa mga government seat. Kumbaga palagi po silang merong seat, no, sa gobyerno, ang mga Romualdez. Sila po talaga ay mga mayayaman, businessman, meron po silang mga business, negosyante po ang mga Romualdez. And Speaker Martin Romualdez, meron po siyang negosyo na minery, meron din po sa media, no? May-ari po siya ng sa pagkakaalam ko, may-ari siya ng 2 media outlet. May-ari din siya ng minery at meron din po silang napakalaking negosyo, mga kaibigan, na mga hospital, no? At yung hospital na yan, napuntahan nga po namin yan, no, sa Tacloban. At nung panahon ng Yolanda, libre ang kanilang serbisyo para sa mga tao. So marami pong mga business si Speaker Martin Romualdez. At hindi po kasali doon ang pagiging kontraktor. Wala po siyang construction firm. Yun po ang negosyo na hindi niya pinasok, yung construction, no? So, hindi na po niya kailangan magnakaw, mga kaibigan, dahil napakarami na pong pera, mayaman na po si Speaker Martin Romualdez. Kung meron mang magnanakaw, walang iba, kundi yung mga mahihirap na gusto magkamal ng pera, no? Yung mga pumapasok sa gobyerno na walang-wala, pagkatapos malalaman mo na lang, oy, biglang nagkaroon ng ang gagandang kotse, oy, biglang nagkaroon ng ganito. Oh, yun po yung mga nakikita mo na talagang nagnakaw. Pero kung mayaman ka na noon pa at may negosyo ka pa, ba't ka pa magnanakaw? Diba, mga kaibigan? Make sense? O, kahit nga yung kayamanan ng kanyang tatay ay pinababalik na sa kanila kasi hindi nga napatunayan na ito ay galing sa nakaw na yaman.